Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Magandang umaga, Southern Luzon. Good morning po, Batangas. Tuesday na ho ulit at huling araw ng Martes ngayon hong buwan, 29 na sa buwan po ng Agosto. August 29, 2023 at marami ho tayong magiging kwentuhan ngayon, pero siyempre magandang umaga sa aking partner. Good morning, Miss Jen. Magandang umaga, June, at na-miss kita last week. Oo nga, parang ang tagal. Isang linggo lang ako nawala, parang sa akin parang isang buwan. Oo, at kukumustahin ko ang naging lakad mo nung isang mamaya, linggo. kwentuhan tayo mamaya. Ayan. At magandang umaga. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa ating biyaheng Kapitolyo ngayong umaga at syempre sa mga suki natin dyan. Good morning po. 2 tulog na lang nga, Jun, sabi mo nga. At burn na. At maririnig na naman natin na kumanta. Sino ba ang narinig natin? Oo. May picture nakawala kami. na siya. Nakawala na. may larawan kami at maaaring ilabas ko yun sa September 1. Ayan. Kaya simulan na natin po ang pag-iipon para sa ating mga inaanak, June. Kasama pa ba yung mga inaanak sa kasal? Tayo dapat ang binibigyan, June, ng ating mga inaanak sa kasal. Ayan, may mga pumapalakpak doon sa kasal. Ayan, may dalawa tayo dyan. Samahan niyo po ulit kami sa muling pagpasada ng inyong biyaheng Kapitolyo para sa paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon. Ayan. Tulad po ng dati, sabayan po tayong napapakinggan sa himpilang Air 1, 91.9 FM at June. Ay hindi lang ho sa isang radio station tayo napapakinggan, Miss Jen. Dahil, siyempre, loud and clear din tayong nasusubaybayan. Diyan po sa TriCab 102.3 FM, Infinite Radio, diyan ho sa lungsod ng Lipa. Kaya batiin natin, partner, ng isang mapagpalang umaga, lahat ho na nakatutok sa ating dalawang radio station. At syempre, magandang umaga po sa ating Governor Hermelando Mandanas, kay Governor Dodo Mandanas. Ako hindi na naka-attend ng flag ceremony ngayong umaga, Miss Jen. Kaya ngayon pa lang, nagsosorry na. At magandang umaga po kay Governor. At syempre, magandang umaga po sa ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Good morning po. Ayan, magandang umaga po sa ating Chief of Staff and Provincial Information Officer, si Mama Bel Behasa. At syempre, kay Vice Governor Mark Leviset sa lahat ng mga iginagalang nating board member, June. Speaking of board member, mamaya makipagkwentuhan po tayo sa ating isa sa magigiting na board member. Ano po? Syempre, good morning po sa mga kasamahan natin dito sa Provincial Information Office. Sa lahat po ng mga kawani ng ating pamahalaang panlalawigan, magandang umaga po sa inyo. At sa ngalan po ng walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, kay Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong lingkod. Ito po si Jenny Asilo Aguilera. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng ating Provincial Information Office, ito po si June Magnaye. At ngayon nga po ay nandito tayo sa programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program po ng ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Philippine Standard Time, ganap na pong alas 9:33. Siyempre, simulan po natin ang ating pagtatanghal ngayong umaga sa pamamagitan po ng pasasalamat sa ating Amang Lumikha sa panibagong araw ng Tuesday na muli niyang ipinahiram. Tunghayan po natin ang isa na namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Siyempre, ihahatid po yan sa atin ng ating prayer warrior pag-araw ho ng Tuesday, si Froilan Salcedo. Sinabi ng lalaking nangangasiwa sa isang grupo ng mga mananampalataya na hindi daw niya gustong magmensahe tungkol sa pera. Pero nang minsang magturo siya tungkol sa Biblia, hindi niya naiwasang talakayin ang tungkol sa pera. Hindi ko malilimutan ang ginawa niya habang nagtuturo.
May inilagay siyang lagayan ng pera sa sahig, tapos tinuntungan niya ito. Nakatungtong siya doon habang sinasabi na hindi lang ang laman ng pitaka ang dapat ibigay sa Diyos, kundi maging ang ating sarili. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga itinuro sa Biblia kung paano tayo magbibigay. Ialay muna ang sarili sa Diyos. Magbigay ayon sa kakayanan. Sa pagbibigay, tularan si Jesus, kahit buhay, ibibigay. Magbigay ng taos puso, hindi nagrereklamo, nagpapasikat o nahihiyang magbigay. Magbigay ng masaya dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sinabi ng Diyos, hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman, kaya iniuutos ko sa inyo, ibukas mo ang iyong mga kamay sa mga nangangailangan. Deuteronomio, Kapitulo 15, Talata 11. Sa susunod na may magsahod ng kamay o iabot sa atin ang hulugan ng pera, isipin natin na nakatungtong tayo doon. Makakatulong ito upang maisip nating magbigay ng nararapat. Makakatulong ito upang maisip nating magbigay ng nararapat. Kung inialay natin ang ating sarili sa Diyos, mas magaan sa kalooban ng pagbibigay. 2 Korinto, Kapitulo 9, Talata 6 hanggang 9. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani ng bahagya. Tatatwat ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Magbigay ang bawat isa sa atin ng naaayon sa ipinasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Panginoon, patuloy niyo po sana kaming gabayan at patuloy niyo po sana kaming patnubayan. Alas 9:37 at tulad na sabi natin kanina, Miss Jen, marami tayong pagkukwentuhan at maraming bago. Ngayong araw na to ang simula ng ating pagbubukas ng klase. Pero pabatiin muna natin ang ating patrol ng Kapitolyo, si Binson. Binson, good morning. Yan, good morning po Sir June and good morning po Ma'am Jen at magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa ating biyaheng Kapitolyo via Batangas PIO. Ito po, pagbati po ng good morning sa ating mga kasama kay Ornald Tabares Jr. Good morning po sa iyo. Yan, kay Sir Jonathan, good morning po sa inyo. Andito din po si Sir Owen Amador. Yan, si Joshua Sayaman, good morning Batangas. Kay Johnson Silva Olimba. Kasama rin po natin si Paeng Rafael Cornel Castillo, kay Tita Shirley Balmes, good morning po sa inyo, at sa lahat po na nakatutok din sa ating home radio station ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. So yung mga nakatutok ko sa ating home station, diyan sa 102.3 sa lungsod ng Lipa, at Air 191.9 dito sa lungsod ng Batangas. Live ho tayo sa ating Facebook page, Batangas PIO. Comment lang ho kayo ng mga gusto ninyong batiin, ng inyong gustong iparating sa ating pamahalaang palalawigan at papasadahan po natin dito sa ating biyaheng Kapitolyo. So, alas 9:38, Ma'am Miss Jen. Excited na ako, June, na makapanayam natin ang ating bisita ngayong umaga. Pag araw ng Tuesday ay nagbibigay daan ho tayo sa ilang mga official ho ng ating pamahalaan. Partikular ho ang, siyempre, ang paborito natin, ang sangguniang panlalawigan. So, kwentuhan ho sa ating pagbabalik, kaya wala hong maglilipat ng himpilan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Oh anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon.
Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang 4S, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo, alas 9:41 at katulad ho ng nabanggit namin kanina ni Miss Jen, ngayong umaga ay mapalad tayo Miss Jen dahil napaunlakan tayo dahil kung hindi ako nagkakamali pagka ganitong araw, busy ho ang ating mga bukal diyan ho sa Sangguniang Palalawigan. So wag na ho natin patagalin ang chairman po ng Committee on Public Works at Committee on Energy and Power, ang ating pong kinatawan sa Sangguniang Palalawigan mula ho sa ika-5 distrito ng lalawigan ng Batangas, si Board Member Arthur Ginhawa Blanco. Magandang umaga po, Bukal Bart. Ay, magandang umaga po, Kuya Jun, Ma'am Jen. Oo, okay ba ang ating volume dyan? Parang nahinaan na ata ako sa mic ni Bukal Bart. Anyway, Bukal Bart, medyo matagal-tagal na rin ho buhat noong kayo'y maging pasahero ng ating biyaheng Kapitolyo. Sa luma pa nating tanggapan. Oo, sa luma pa nating studio. At binalikan ko nga, parang kasagsagan pa yata ng COVID-19 dahil nakita ko sa isa sa mga proyekto niyan, yung sa nung siya pa yata. Kayo ang dating chairman ng Committee on Public Safety, tama ba ako? Yes, sir. Kaya noon ay parang mayroong kaya mayroong tulong sa mga barangay tanod noon ng mga COVID-19 kit na may kasama mga vitamins, isa sa mga proyekto ni Bukal Bart. Pero ang inyo ngayon ay Public Works at saka Energy and Power, ano po? Public Works, Energy and Games and Amusement. May kasama pang games and amusement, ano po. Kanina ho, hinahanap ko yung sa ating, bagamat biglaan din nga yung ating hila kay Bukal Bart, lagi naman busy, nakita ko yung ilan sa mga tulong na buhat sa ating pamahalang palalawigan. Hindi lang sa pamahalang palalawigan dahil meron din pakikipag-ugnayan ang inyong tanggapan kahit hanggang kay Senator Bongo, yung pamamahagi ng mga assistance. Tama ba ho ko, Bukal Bart? Una po sa lahat ay gusto ko munang batiin ang ating mga taga-pakinig at mga viewers po natin dito sa Biyaheng Kapitolyo. At kanina po, bago pa ako pumunta dito nung pag-akyat ko, para akong pumasok sa ABS-CBN building. Congratulations po sa inyo sapagkat sa napakagandang gusali na napasok ko. Ngayon lang ako nakapasok po dito. Talagang ibang-iba kaysa sa dati at nalimutan ko magdala ng jacket. Nilalamig na po ako. Sobrang lamig sa building na ito. And thank you po sa pamunuan po ng ating gobernador, Dodo Mandanas. Napakaraming mga makabagong gusali. May mga itinatayo pa. Doon sa aming katabi, tinatayo yung admin building na napakaganda rin. Tapos nung isang araw, yung ipinasa namin na
na matagal na, pinasa namin yung sa Tuwi, yung hospital. Sobrang laki po nun. Makikinabang po ang District 1. At sabi ko nga, 4 na hospital na sa District 1 ang ibinigay ng gobernador. Talagang mahal ng gobernador ang mga taga-District 1. Kung humanga kayo sa building na to, Bukal Bart, bahagi ho kayo dahil sabi nga natin, lahat ng pondo, lahat ho ng pinagagamitan ay dumadaan ho yan sa sanggunian, sa pag-approve ng sangguniang palalawigan. Lalo na't higit ay ang ating Bukal Bart, Miss Jen, ang chairman ng sa Public Works. Kaya yung binanggit niya na mga ospital dumaan sa kanya, pati itong building na to dahil siyempre may kumbaga may bendisyon at may pag-aproba na sangguniang palalawigan. Bukal Bart, kanina ang daming mga scholars So tuloy-tuloy pa rin naman yung kumbaga yung ugnayan ng sangguniang panlalawigan at ng ating executive tungkol sa hindi lang ang gobernador ang ating kapitolyo ang namamahagi. Kumbaga hanggang sa mga board members ay nabibigyan ng slot para may pamahagi niyo sa inyong constituents. Yun po yung kaibahan ni Governor Dodo sa panahon niya. Yung pong aming mga kasamahan, lahat po na sa sangguniang panlalawigan hanggang kay Vice Governor, talagang binigyan po niya ng budget para kami ang pumili ng aming bibigyan at lalagyan ng pondo. At isa po diyan, yung pong scholarship, yung medical assistance, burial, at saka lahat na po, pati yung 20 development fund namin para naman sa infrastructure. At nakakatuwa po sapagkat sa dami po ng scholar na lumalapit sa amin, medyo nabawasan yung trabaho ng gobernador, pero yung pong aming ipinamimigay na slots para sa scholarship, ibahin ko po, educational assistance, sapagkat kung scholarship po yan, full po yan Ito pong educational assistance na ito ay amin pong naipamahagi sa tulong ng gobernador. Yan po na may sa gobernador din na na mandato na ibigay sa mga nangangailangan at naipili po namin. At hanggang sa oras pong ito, talagang may mga nagte-text po sa akin na baka daw maisama yung kanyang anak sa slot, mga kaibigan na, mga kakilala na. Pero ipagpaumanhin po ninyo sapagkat ang amin pong nakapending ay may 2,000 pa na mula pa noong 2021, inuuna po namin talaga yung mga nauna at kawawa naman. Pero inyo nag-apply ng first year college, fourth year na, mag-graduate na, hindi pa na bibigyan. Kaya inuuna naman po namin yun. Ang gobernador naman, meron din, at saka ang vice governor, mas marami. Pero hayaan nyo po at magpalista lang po kayo at darating ang oras na kami makakatulong din sa inyo. So, yung ibang mga scholarship grant natin na ibinibigay ay galing ito dun sa mga graduate naman, Bukal Bart, yung slot. May mga graduate tayo, tas titingnan natin kung makakapakiusap tayo at ang Bukal din makapaglaan pa ng karagdagan po na budget para sa ating scholarship program. Bagamat laging gusto ng ating governor ay kumbaga mapalawak pa at madagdagan pa. Pero sabi nga limitado. At dahil sobrang dami, Miss Jen. Kung di ko nagkakamali, nasa 47,000 na yata yung ang ating scholars, ang ating scholars ngayon, na active. Pero bukod sa scholarship program natin, bukod sa educational assistance na binibigay ni Bukal Bart Blanco, nakikita ko sa mga post niya meron pa siyang mga ipinamimigay sa mga 5th District of Batangas. Tama ka, Miss Jen. mo. nung message mo kanina na ang guest natin ay si Bukal Bart, pinahanap ko na agad kay Christian yung mga dati. So, siguro, may papakita rin ni Christian, yung mga dati na pamamahagi ni Bukal Bart. Si Bukal Bart, yung ano nga tawag mo, Bukal? Gulong ng buhay? Tama Gulong po ng buhay ba ang tawag mo doon? Kasi ang alam ko yung budget na ito na inilalaan ni Bukal Bart, galing sa mga kaibigan, galing sa mga donations at mga kaibigang nagbibigay sa kanya sa Bukal Bart. Atin pong yan, nakikita natin sa ating mga screen. Oo. Tama ako, Bukal Bart. Bukod diyan, may mga tungkod pa tayo. Kung ang pagbabasihan po ay ang pondo, yan po ay pumapasok sa medical assistance kasi medical devices po yan Kung ang pagbabasihan po natin ay pondo na ibinigay ng gobernador, yun po ay talagang kulang para mabigyan lahat. Kaya ang ginagawa po natin, tayo po ay nahingi ng tulong sa ating ilang mga kaibigan pa. Kasi kapag nagbigay kayo ng isa, kailangan lahatin nyo Kasi yung iba, sasabihin, may pinipili,
Kaya naman, nagpatuloy po yung ating pamamahagi ng ganyan sa mga taong nangangailangan, lalo na po yung mga seniors natin. Since 2016 po, hanggang ngayong oras na ito, ngayon pong oras na ito, sa dami po na nakapila na humihingi ng wheelchair. Pero ang magandang balita po, August 25, dumating po yung barko na galing China, isang 40-footer na may puno ng wheelchair po yon. Pero hindi po akin lahat yon. Kasi si Bukal Jess De Vera at saka si Bukal Junjun Rosales nagpadamay na rin at doon po sa District 1 at saka District 4, mamamahagi din po ang aking kaibigang Bukal. At bukod po yung sa akin sa District 5. Kaya doon po sa mga nag-request ng mga wheelchair, asahan nyo po, September 15, ako po ay gugulong na uli. Ang gulong ng buhay ay makikita nyo po uli sa mga kalsada para ipamahagi ito. Nakakatuwa dahil nakakahawa. Oo, nahawa. Oo, nakakahawa. Yung magandang gawain na pag kami mga proyekto, programa na nakikita mo maganda, magagawa mo sa iba. So, hindi lang dito sa ikalimang distrito. So, abangan ho ninyo sa ibang distrito. Bukal Bart, bukod sa mga sinasabi natin, ang alam ko, may mga assistance din. Lagi naman dating sinasabi na ang sanggunian, tulay yan eh. Tulay ng ating gobernador, ng ating pamahalaan palalawigan, doon sa laylayan. Para may parating din yung ibang tulong natin. So mayroon din galing sa PCLEDO, mga kabuhayan, meron din galing sa PACD, yung mga grass cutter na hindi nawawala na humihiling sa inyong tanggapan, Bukal? Lahat po yan ay naipamahagi po natin. At ngayon po, meron namang mga tent, meron din yatang, ano pa ba? Karaniwan, mga silya. Yung mga silya. Pero yun ho ay mga pangkaraniwan lang na galing po sa pondo ng bayan. Pero ang isa pa pong balita sa inyo, simula po ng pangarapin ko ito pagkabata, dahan-dahan na pong natutupad. Yung pong magkaroon ng bahay ampunan at magkaroon ng Boys Town. Itatanong ko pa yan, June, at excited nga ako dyan. Ipagpatuloy ni Bukal kung saan mapapatayo itong ating bahay ampunan. Ito po pamilyar kay Kuya Jun. Sapagkat si Kuya Jun nakarating na ako sa iyong bahay sa Mount Banoy. Tanaw yung inyo doon. Yes. At doon sa Mount Banoy, kay Kuya Jun, din yun naitatanong. Talagang ako na-impress doon sa kanyang ginagawa, yung mga bonsai niya. Sabi ko nga, magbabahagi ako ng konti. Thank you, Bukal. Kahit nga sabi ko sa inyo, kahit hindi ako, pagka kayo nagsabi sa akin, hindi ako makakatanggi. Yeah. Pero yun sa Santo Domingo, tama ba ko? At doon po sa bahay ni Kuya John, kitang-kita ninyo ang malaparaiso na ginagawa po namin. Pero bago po lahat yan, bigyan ko ng highlight. Noon pong ako'y bata, ako po'y nangarap na sabi ko pagka ako'y nagkaroon ng kaunting pera, ako'y mag-aampo ng bata para aking ranas ko ang ulila. Ulila pong lubos ako At 13 years old, namatay tatay ko. At 16, namatay ang nanay ko. Ako lahat ang gumawa, nagtrabaho. Panganay po ako sa 6 na magkakapatid. Wala namang naiwanan. So ngayon, pinangarap ko po ito at dinala ko hanggang pagtanda. At ang kagandahan, ang kabutihan, pinaboran po ako ng gobernador. Sapagkat ako po nagdonasyon ng 3 hektarya dito po sa atin sa Kapitolyo. Yung po 3 hektarya ang lupang yon, yun po ang propose na lalagyan at kausap ko na po si Ma'am Joy ng PSWD. Noon pa, pinag-uusapan namin. At nagkaroon ng makatotohanan ang pangarap po natin sapagkat dumaan po sa sanggunian yung pong donasyon. Tinanggap po ng sanggunian, inapprove ng sanggunian, ipinasa sa assessor, saka sa lahat ng opisina. At binigyan po tayo ng gobernador ng unang proyekto, yung pong karsada, papunta po doon sa lugar. Na-approve po yung 36 million, karsada na po, sementado na. Nag-donate po tayo uli ng 1 hektarya pa uli na di bali 4 na karsada yung dadaanan. And itong kasunod na 30 million, nag-donate pa ulit tayo ng 1 hektarya pa ulit para po makarating na eksakto doon sa lugar na yon. At yung pong lugar ng Santo Domingo, yung po ay 600 meters above sea level. Ibig sabihin, sintaas po siya ng Tagaytay. At kung mapapansin ninyo, laging may malamig. At ang temperature po doon sa hapon ay umaabot po ng
24 down to 18 degrees hanggang gabi. Yun po yung ngayong panahong ito. Pero pagdating po niya ng December, inaabot po yan ng 15 degrees ang kanyang lamig. Kaya siguro darating ho ang panahon na kapag serbisyo tayo sa publiko, natupad yung pangarap natin sa mga batang ulila. At sigurado ko po sa inyo na i-promote po natin ang magandang turismo. Napakaganda po ng Batangas City at ito po yung pagtutulong-tulungan natin. Hindi natin kailangan pumunta ng Tagaytay. Dito pa lang sa Batangas City, ang lapit-lapit na, sigurado ang mga bata masisiyahan. June, gusto ko idagdag dahil nakita ko dun sa huling post ni Bukal na pati yung ating mga kambing at tupa, Bukal. Parang hindi ko alam kung matutuwa ako. Inalis nyo dun sa Rancho Blanco. So parang mas maganda po na doon ipagpatuloy yung pag-aalaga ng ating mga hayop sa Santo Domingo dahil sa klima po. Okay. Yung pong Rancho Blanco, meron po tayo niyan kasi tayo po breeder ng kabayo at breeder din po tayo ng baka. At salamat po sa PC Ledo kay Mama Celia sapagkat kami po pinaiwi niya ng 20 baka at yung pong 20 baka may mga anak na ngayon. Salamat po sa inyo, Ma'am Celia. At pagkatapos po, may mga kambing at tupa tayo doon. Siyempre, dumaan po ang Tagaraw. Pag Tagaraw, hirap mangumpay. Nag-trial ako ng tig-10, 10 tupa, 10 kambing sa bundok. Nung nakita ko na tumaba, maganda, hindi na siya binibiling feeds, hindi na siya pinangungumpay. Siya ay umiinom sa dumadaloy na malinis na ilog. Nung isang araw po, nabanggit si Ma'am Jenny na ako'y nagdala. Nasa post ko po yan. Halos lahat po ng kambing at tupa natin, inilagay na natin doon at napakatataba, napakalulusog. Sila po'y ligaw. Hindi rin po sila makakaperwisyo ng halaman ng ibang tao sapagkat sa lawak po nung lupain, hindi po sila makakaliban doon sa bakod. Kaya napakaganda po nung ating mga kambing at tupa. At kapag ka nag-anibersaryo po ang PIO, siguro po ay makapagpadala ako ng kambing at tupa din. Ayan, magandang balita yan. Alam mo yung sinabi ni Bukal Bart na nakarating na sa amin, maganda sa Mount Banoy, nakatunghay ka dun sa ilang mga bayan. Pero nakita ko yung post ni Bukal Bart, nakatunghay ka naman sa bay. Oo, yung karagatan, doon ka nakatungo. Kaya ang ganda ng view sa kanya. Tapos yung pinagkukwento niyo na kambing at tupa, naalala mo, Miss Jen, sa Kamsur, meron tayong pinuntahan doon na bundok. Ginala tayo ng tourism office. Yes, na nandoon yung mga tupa. Oo. So parang nakikinita ko sa Bandarian, isang magandang puntahan ng mga turista, yung kasama lugar. sa tourist destinations ng Kamsur na inihatid sa atin ng tourism ay yung mga tupa. So magiging makakasama na po sa ating tourist destinations din yung ating sa Santo Domingo. Ganito po ang mangyayari doon. Doon po sa pinaka-peak nung aming lupa doon, hindi ko alam kung amin o mayroong ibang tao, pero kami naman po yung nagkaisa para mapaganda yung lugar. Una, wala pong sinira na kagubatan. Wala pong sinira na flora and fauna. Hindi po kami nagamit ng heavy equipment para alisin po yung mga puno. Kaya gamit po namin ay pantabas sapagkat gusto namin matira yung magagandang kahoy. Padalawa ho, naggawa kami ng hagdan doon, mahigit 300 steps, at ang dulo po niyan, sa taas, ay tatayuan namin ng cross. Yung pong cross na ito, ay kung sinasabi po na ang second highest cross in the world is Mount Samat in Bataan, na nakatuntong po siya sa 555 meters above sea level. At ang kanya pong cross is 93 feet. Ang aming pong pangarap dito, ay ito po ay nakatuntong sa 700 meters above sea level, mas mataas na, at 100 feet cross ang aming ilalagay. Nakitang-kita sa Star Tollway pag dumarating. Napuntahan na po ng structural engineer, may mga ginagawa ng pagpaplano, pero ito'y ayon pa rin sa pagpayag po ng ating lokal na pamahalaan, ng ating pong mayor, ng City Hall, at saka ng City Engineer's Office. Kung hindi naman po sila papayag, wala po tayong magagawa sapagkat sumusunod po tayo sa batas. Pagkatapos po nito, pinalilinis na natin yung taas para sa mga parking at magkakaroon po dito ng camping site at
pinagmamalaki nila ang Manila Bay Sunset, ipagmamalaki po naman natin ang Santo Domingo Sunset. Sapagkat hindi po kayo makakakita ng ganitong sunset sa Batangas, kundi dito lang na mararating po ninyo. At doon po sa baba, iniaayos po natin ang ATV rentals. Sapagkat magkakaroon po ng ATV rentals sa hinaharap at ito po naman ay dadayuhin po ng ating mga turista, mapalokal man o mapaibang lalawigan. Marami pa pong amenities ang ating pong gagawin diyan at sana po ako po ay matulungan ng ating lokal na pamahalaan. Ganon din po ng ating probinsya sa pamamagitan po ni Governor Dodo Mandanas. Nakita ko, Jun, yung hagdan. Nakikita 300 steps yung hagdan. Kaya mo? Yung po nilagyan ko ng street light at sa kahawakan, sapagkat kaya ako nilagyan ng street light sa gabi, nagpupuntahan ng mga tao, baka madapa, kaya napakaliwanag po sa gabi. Kaya mo, may ano. Kaya nilagyan ng hawakan may para hawakan sa'yo para sa atin. Para sa, pero kita ko yung ningning ng mata mo, nung sabihin yung, nandoon pa lang kinukwento sa 300 steps, nagaganon ka. Sabi ko, parang gusto mo nang, abangan mo yung mga sinasabi ni Bukal Bart. Pero naniniwala ko sa kay Bukal Bart, yung sinasabing walang sinira. Si Bukal Bart ay kilala nating isang makakalikasan, isang magsasaka. Pag sinabing magsasaka, siyempre pagtatanim ho ang Meron pa po akong idadagdag. Yes. Doon po sa mahihirap na lagyan ng structures ng mga pahilig na bundok. Meron po naman kaming ginagawa na hagdan na taniman ng ubas. Yan po ay gagawin nating hagdan ubasan. At ang itatanim po natin diyan ay wine grapes. Dahil ako po'y nangangarap, 3 taon mula ngayon, magkakaroon po ng winery. At doon po sa bote, mababasa nyo yung blanco. Okay. Yun, ang daming dapat abangan. Oo, pero yung dates po ba, madadala rin natin dito sa Santo Domingo? Alin po yan? Yung ating dates. Magsisimula na po magtanim ng dates. Ayan, di ba? Marami yung dates. Ang nakahanda ko pong dates na pananim. Sa totoo, ang seedlings ko po noon naroon ay 75,000 seedlings. At isa pa, yung pong mga bato na naalis doon, yung po iniipon namin, binebreaker, at lahat po ng ilog na baybayin hanggang taas, ipinaririp-rap ko po yan, sapagkat gusto ko may magandang aagos na tubig, hindi masisira yung ilog, hindi dudumi, kasi dahil ng lupa na nag-e-erode, hindi po mag-e-erode yung lupa. Tuloy-tuloy po ang aming riff-rapping doon sa lahat ng ilog, at ang kasunod po niyan next year, landscaping naman sa tabi ng ilog, na-inspire po ako sa New Zealand. Kaya po, baka tayo ang may pinakamagandang ilog sa Batangas Province pagka po natapos po ito. Yan ang hinahanap ng Sinsay June. At nung nag-comment na agad ako kay Bukal, gusto kong sinsayan, sabi niya sa banda-banda riyan po. Sa banda po diyan. Abangan natin, maraming kaabang-abang at nai-imagine ko yung kinukwento ni Bukal Bart at hopefully magkaroon ng katuparan at isa sa maipagmamalaki. Hindi lang ng ikalimang distrito, Bukal, kundi ng lalawigan ng Batangas. Bukal Bart, pagka pinag-usapan natin itong mga tulong, mga infrastruktura at inyong pangarap na magkaroon ito sa lalawigan, aabutin ho talaga tayo ng hapon. At alam naman namin na hindi dito magtatapos yung pagbisita nyo sa biyaheng Kapitolyo. Pero sa ating huling bahagi, Bukal Bart, lalo tigit sa mga hindi nakakakilala ho kay Bukal Bart sa taga-ibang distrito, kahapon nagsimula ho yung filing ng para sa BSKE natin sangguniang kabataan elections at saka barangay elections si Bukal Bart ho ay kung di ako nagkakamali 3 termino tama na barangay captain. So siguro hihingin ko yung inyong mga payo lalo tigit sa kakandidato, ano ba ang dapat maging pamantayan ng ating mga, bagamat October 30 pa yan, kumbaga meron tayong pamantayan na sino ba ang ating mga ihahalal? Salamat po. Ako po ay naging barangay captain bago po ako naging board member. Noong pong 2002, nahalal po ako sa Balagtas hanggang 2013. So, ngayon, mag-e-eleksyon, alam po natin na doon sa barangay, halos magkakamag-anak ang magkakatunggali diyan. May barangay na tumatakbo, 3 kapitan, mayroon 2, mayroon namang walang kalaban. At pagkakatapos ng eleksyon,
nandoon pa rin yung galit sa puso o tampo kasi natalo siya, dinaya daw siya, namili yung kalaban, sinaranduhan yung pultahan, hindi na makadaan yung mga hindi bumoto sa kanya. Pagkakatapos po ng eleksyon, bati-bati po tayo dahil iisa po tayo, magkakamag-anak tayo dyan sa barangay. Pero kung ikaw ay iboboto mo na kapitan o na konsehal, tingnan mo muna yung background niya. Ano bang hangarin niya sa barangay? Siya ba'y nagpapasikat lamang? Siya ba'y malapit kay mayor at siya ang pinatpatakbo? O siya ba'y mayaman at gusto niyang ipamahagi ang kanyang kayamanan para makatulong sa barangay? O siya ba ay gagamitin lang ang barangay dahil siya ay para malakas ang kanyang negosyo ng drugs? Tingnan niyo yung capability po nung isang tumatakbo. Mapa-konsehal man yan o mapa-barangay captain. Once na naiboto po ninyo yan, wala na pong habol. Siya na po yung nanalo. Masama man ang ugali niya o maganda ang ugali, wala na pong pwede na kumontra sa pag-upo po niya. Kaya maging maingat po kayo. Pero alam nyo, Kadyon, mas hinahangaan ko na bumoto ngayon, yung ating kabataan, yung ating mga SK. Kaya mas may matinong SK chairman kaysa sa matinong barangay captain. Kasi ang pumili ng SK chairman, yung 15 to 21 years old, hindi kayang bayaran, hindi kayang i-bribe, hindi kayang diktahan. May sarili, bago pa bumoto yun, talagang chinecheck niya ang background sa Facebook. Ano ba ito? Ito ba'y anak ni Kapitan? Ano ba ang magagawa nito? Ito ba'y kalaban ni Kapitan? Ano ba magagawa nito? Kaya ako, pagka boboto kayo ng Kapitan, huwag yung nabigyan kayo ng isang bit-bit na bigas o nabigyan kayo ng 500 piso noon, tanawin nyo ng utang na loob. Hindi po. Yan po ay tandaan nyo. Ako, nagbibigay din ako ng mga pamaskong handog. Siyempre, pag nagbigay ako ng pamaskong handog, pamimigay ni Kapitan. At siyempre, kailangan utangin loob dahil nabigyan kita. Hindi naman ganon. Pero sa aking pananaw po, kung ang inyong kapitan ay magaling na barangay captain at sa tingin ninyo naman ay marami ang nagawa sa inyong barangay, abay, samahan ninyo siya. Pero kung ang inyo naman naging kapitan ay noong 2019 na pandemic ay naging kupitan, ay inyong palitan para naman magkaroon kayo ng mabuting mamumuno sa barangay nyo. Si Bokal Bart, 3 termino na barangay captain. At kung di ako nagkakamali, Bokal Bart, parang last term nyo ngayon bilang Bokal. Ako po ay nahalal noong 2016 at ngayon po ay ang huling eleksyon ko ay 22. Sa 2025 po, hindi na po pwede akong tumakbo bilang Bokal. At siguro, ipagpapatuloy ko na lamang yung aking nasimulan na matulungan po ang mga batang ulila. Patuloy ang aking trabaho para mabigyan tulong ang mga wala. At di naman kailangan na nakaupo ka para ikaw ay tumulong. Pero matagal pa naman po, hindi pa ako makakapagsabi kung anong pwede kong takbuhan o hindi natatakbo. Pero sa madaling salita, hindi po maalis sa atin yung pagtulong. Nasa posisyon man ako o wala man ako sa posisyon. Oo. 2 taon pa pero nanghihinayang ako. Nanghihinayang ako pagka si Bokal Bart ay bumalik sa pagiging isang pribadong mamamayan, bagamat marami pang pwedeng magawa si Bokal Bart, considering na yung proyekto para dun sa mga batang ulila. Pero sabi nga ni Bokal Bart, malayo pa, malay mo sa Bandarian ay meron tayong puwang para mas mapalawak pa ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Bokal Bart, medyo nauubusan lang ho kami ng oras. Baka meron kayong mga gusto pang banggitin sa ating mga kababayan. Nasa inyo po ang pagkakataon. Sa akin pong mga kababayan sa lungsod ng Batangas, eto, nagpapailing na yung mga kapitan. Bahala na kayong silipin po sila kung anong magaling. Sa mga kaibigan ko mo naman, nag-post po ako ng 1 linggo. Hindi ko naman nakalain na ganun kadami ang aakyat doon sa Domingo. Naabot daw ng 200 sa isang gabi, saka sa umaga, ganun din, magkaibang numero. Pagka po umuulan, huwag na po kayong pumunta dahil madulas. At hindi rin kayo makakapasok dahil hindi namin pinapapasok.
at magdala naman kayo ng plastic bag na lalagyan ng basura para hindi naman kayo magkalat doon. Hindi naman po yun pinagdadamot kahit yun po ay pribado yung mga lugar. Ayun po, salamat po kay Kuya Jun. Papasyalan ko po kayo sa Mount Manoy. Opo, Bukal. At kay Ma'am Jenny, magkasama po tayo Ma'am Jenny sa 1 taon. Yes Mag-co-host ako ng agahan o dinner para yun naman na i-feature natin Magandang ang Santo balita. Domingo Highlands. Salamat po. Abangan ho natin yan. So, siyam na minuto, makalipas ho ang alas Atin 10 mo na nang pabatiin, baka may baka mga gusto pang batiin si Bukal. pasalamatan na Oo. Bukal Bart. Siyempre, pasasalamatan ko po ang aking lahat na kasamahang bukal na naririyan. Kasama ko lagi. At yung pong aming Vice Governor, si Vice Governor Mark Libiste. At ang ating pong gobernador na talagang napakasipag. Wala na pong sisipag na siya na yata ang pinakamasipag na gobernador sa buong Pilipinas. At pinakarelihiyosong tao. At patuloy po ang aming suporta sa aming gobernador sa lahat ng bagay. At sa aming lahat na kababayan na naririto sa buong Batangas Province na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang kinatawan po sa sangguniang panlalawigan ng ika-5 distrito, si Bukal Arthur Ginhawa Blanco. Alas 10:10, oy Pompiang, 10:10. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Muli pong nagbabalik pero hindi patay pa ang microphone. Ayan, meron na. Okay ba? Sabi ko Ayan. na nga ba, meron eh. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo, alas 10:13. At sa pagpapatuloy ho ng ating pagtatanghal sa ating mga activities, Miss Jen, muli hong dumalo at aktibong nakibahagi ang ating Governor Dodo Mandanas sa isinagawa pong pagpupulong ng League of Provinces of the Philippines para sa 5th General Assembly nito na ginanap ho nung araw ng Sabado, ika-26 ng Agosto, diyan po sa Mandaluyong City, Metro Manila. Kung saan ako galing. Oo nga, June. Bukod sa regular na talakayan na sumasaklaw sa Sustainable Development Initiatives, naging highlight ngayon sa idinaos na pagtitipon ang patungkol ho sa 2023 Barangay and Sanggunian Kabataan Elections
kung saan pinangunahan ito ni Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia. Ayan, at lumagda naman sa isang Memorandum of Understanding ang pamahalaang panglalawigan ng Batangas na kinatawan ni Governor Dodo Mandana sa PFCE sa pamamagitan ng tagapangulo nito na si Mr. Kai Hungyo. Noong araw ito ng Huwebes, ika-24 ng Agosto ngayong taong kasalukuyan sa Bulwagang Batangan Capitol Building, Batangas City. Layunin ng naturang MOU na mapalakas at mapagtibay ang pagtutulungan ng dalawang partido o institusyon sa larangan ng economic and trade development, cultural enrichment, joint research and divorce, infrastructure, advancement, and green initiatives. Yan. So, alas 10:15, dumako na tayo sa ating mga pagbabalita. Simula kahapon, araw ng Lunes, ang election period ng barangay at sangguniang kabataan elections na nangangahulugang paiirali na rin ang gun ban. Tatanggap na ang COMELEC ng Certificate of Candidacy simula kahapon, Agosto 28 hanggang September 2 o hanggang Sabado, ayon kay Laujanco. Ipiniliwanag ni Laujanco na sa oras na naghain na ng COC ang isang individual ay automatiko na itinuturing na kandidato kaya't lahat ng mga pagbabawal tulad ng premature campaigning ay dapat iwasan. Ayon din kay Laujanco, ang campaign period ay simula October 19 hanggang October 28 lamang. Doon lamang sa mga araw na nabanggit maaaring gawin ang lahat ng klase ng pangampanya. Sa mga magbibitbit naman ng cash na 500,000 o mahigit pa, mula October 25, napatingin tuloy ako kung may ganyan ako sa bulsa, hanggang sa araw ng halalan sa October 30 ay posibleng makasuhan ng vote buying. Kaya huwag ka magdadala. Sana may madadala. At dyan kahapon nga ay nakasaksi tayo ng ating mga nagpa-file at sobrang nga namang madami kahapon dahil ang comment nila ay walang klase kahapon ng mga bata. Start ng klase ngayon. So ang mga SK nga ay kahapon medyo nagdamihan na mga nagpa-file. Ayan. At mula naman sa DepEd, tiniyak ni Department of Education na all systems go sila para sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa bansa ngayong araw, August 29. Ayon ka sa DepEd, mahigit 21 million estudyante ang nakapag-enroll na para sa school year 2023 to 2024. Pinakamarami ang nakapagtala sa Region 4A na umabot ng 3 milyon, sinusundan ng NCR 2.4 million at Region 3 2.3 million sa mga mag-aaral dyan. Pinakamarami pa yung atin. Oo, dami. Oo. Inaasahan namang madadagdagan pa ang naturang bilang sa sandaling pumasok na ang pinal na datos mula sa paaralan hinggil sa kabuuang bilang ng kanilang enrollees. Formal na rin natapos ang enrollment period hanggang nitong Sabado, August 26. Noong nakarang taong panuruan, nasa 28.4 milyong estudyante ang nakapag-enroll na may 44,931 public schools at 12,162 private schools. Ito ay sa buong bansa na. Yan. Alas 10:17, tiniyak ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko na handa ang gobyerno sa epekto ng dulot ng Bagyong Guring na tumindi pa at naging super typhoon. Sinabi ni Marcos sa kanyang post noong Sabado ng gabi na nakamonitor ang gobyerno sa sitwasyon sa Northern Luzon na nakaranas ng malakas na buhos ng ulan at malakas na hangin. Grabe. Sa inyo bumaha, di ba? Grabe, baha sa amin. Sumakit ang balakang ng lola. Sa post ng Pangulo, naka-preposition na ang mahigit sa 10,000 food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong lugar sa norte. Bukod pa rito, nakaantabay na rin umano ang mga disaster and response units kung kinakailangan ng evacuation at rescue operation. Tiniyak din ni Marcos na sapat ang supply ng pagkain at iba pang non-food items hanggang tuluyang lumabas ang bagyo sa bansa. Ayan, samantala sa ibang balita, isinusulong ng ACT CIS Party List na 2 pang mambabatas ang isang panukalang batas na layong mabigyan ng trabaho ang mga senior citizen na gusto pa magtrabaho sa pribado man o gobyerno sa ilalim ng House Bill 8971. Kailangang manggaling sa senior citizen sector ang 1% ng workforce
sa pribadong kumpanya o hensya ng gobyerno, ito yung sa ibang bansa, June, nakakakita tayo na mga senior citizen yung mga trabahador doon. Oo, 1% pala. Ibig sabihin, kung may 10 ka, dapat may isa doon. Ayan, oo nga. Nasaan na tayo? Ayon kay AXIS Representative Erwin Tulfo, naging tanging ang kumpanya na may 100 katao higit na magiging sakop ng batas na ito kapag maaprubahan na. Paliwanag ni Tulfo, dapat may isang senior citizen kung may 100 empleyado ang naturang kumpanya o government agency at kung may 1,000 empleyado naman, dapat ay may 10 senior citizen doon. Mali pa lang compute ko. 100, oo. 1,000 nga lang, hindi naman 10%. Oo nga, June. Sorry naman. Yan, doon sa isang libo, isa ka na doon sa... sa 1,000, kailangan 10. Buti na rin si kay Roger. Kay Roger. Bibigyan ng mga insentibo ang mga kumpanya na may mga senior citizen empleyado. Yun, June. Maganda yan. Dalawa na kami. Noong nakaraang linggo, sinulong din ni CIS ang panukalang nag-uuto sa mga kumpanya sa pribado at gobyerno na maglaan ng 1% sa kanilang workforce para sa mga PWD o persons with disability. Dito sa Kapitolyo naman, welcome naman tayo. Oo, maraming senior citizen dito. Sino pa ba sa atin? Glenda, ilang taon ka na. Samantala, higit sa 2,000 daw pamilya apektado raw ng bagyong Guring. Para sa detalye, narito na ating patrol ng Kapitolyo, Binson. Tinatayang higit sa 2,000 na pamilya ang apektado ng bagyong Guring. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7,911 na individual o 2,302 na pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera Administrative Region ang naapektuhan ng nasabing bagyo. Sa nasabing bilang, 1,948 na individual o 538 na pamilya ang nasa evacuation centers, habang 359 na individual o 107 na pamilya ang nanunuluyan sa ibang lugar. Samantala, inaasahan naman na lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Guring ng Huwebes ng umaga o hapon. Ang daming pinirwesyon ni Guring. Akalain mong pagkarating ko galing dun sa aming seminar, umulan na ng umulan, ala akong nagawa. Hindi na makalabas ng bahay. Nako, ang layo ni Guring sa atin, pero yung habagat na hinila niya, talagang ang daming pinabaha. June, hindi ko nga akalain na hindi ko naman alam na may bagyo dito sa Batangas. Wala naman. Binaha yung aming lugar, June. Paano? Buhat ng Sabado, talagang walang tigil. Titigil lang konti, uulan na naman. Ay nako, 10:22, kailangan magbago ng estratehiya ang gobyerno upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at payagang makapasok ang pamumuhunan mula sa pribadong sektor. Ayon kay House Deputy Speaker Ralph Recto, kailangang amyendahan ang mga batas na may saklaw ng sektor ng agrikultura upang maparami ang produksyon ng pagkain sa bansa. Mahalaga rin ang mechanization at magagawa lamang ito kung makakapasok ang pondo ng pribadong sektor. Isa sa mga amyenda na kailangan ay hayaan na magkaroon ng mas malawak na lupa ang mga magsasaka. Ang average na laki ng sakahan sa bansa ay 1.2 hectares lamang. Ipinunturoy ni Recto na ang sektor ng agrikultura ay nag-e-empleyo ng 30% ng mga manggagawang Pilipino, subalit nasa 8% lamang ang kontribusyon nito sa gross domestic product. Ayan, kaugnay sa ibinalita ko kanina, hinimok ng isang mambabatas ng Department of Education na ibasura ang Bayrol policy nito at payagan ng paglalagay ng mga larawan ng mga bayani sa pader ng mga paaralan. Ito ay sinabi ni ACT Teacher Party List Representative Franco Castro kasabay ng paggiit ng kahalagahan ng National Heroes Day, partikular ang sigaw ng mga pugad-lawi na siyang umanong simula ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Kinadismaya umano ni Castro ang desisyon ng DepEd na magpatupad ng Bayrol policy kung saan kasamang natanggal ang larawan ng mga bayani. Naniniwala umano si Castro na makatutulong ang mga larawan upang mas makilala ng mga mag-aaral ang mga bayani na lumaban para sa ating kalayaan ng bansa. Alam mo, sa totoo lang, sangayon din ako dito. Nakakatulong yung mga pictures ng mga bayani para kilala mo ko si Andres Bonifacio, si Jose Rizal. Ngayon, kung aalisin mo yan,
at sa libro lang, ilang beses ba lang makabuklat ng libro na makikita mo si ano. Pangalawa, dumami yung trabaho ng mga sa Brigada Eskwela, Miss Jen. Kahit tanong mo dito kay sa ina ni Binson, pag inalis yung mga nakadikit na pipinturahan. Kailangan pinturahan talaga. So dumami talaga ang trabaho. Sabi nga ni Commander, ang problema nito, wala namang pagkukunan ng mga pagpipintura. Tunay. Dukot bulsa. Yung mga sinamantala yung malapit na election ng barangayan. Oo nga. Ayan. Sa patuloy na pagbabalita, bukod do sa pagkilala sa kabayanihan ng mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa, kinilala rin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga babae na tinawag nitong Our Greatest Heroes. Nakiisa si Romualdez sa pagdiriwang ng bansa ng National Heroes Day at sumama kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani. Kinilala rin ni Romualdez ang mga lider ng bansa, sundalo, pulis, guro, kawani ng gobyerno, mga opisyal ng lokal na pamahalaan at barangay sa kanilang kabayanihan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng bansa at paghahatid ng serbisyo publiko. Hindi rin nakalimutan ni Romualdez ang mga overseas Filipino workers na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya, gayon din ang mga negosyante, maliit man o malaki, na nagsusulong ng pagunlad sa bansa. Ayan. Inamin naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang supply ng bigas ang siyang pinakakritikal na problema ng bansa. Ayon sa Pangulo, ang problema ng bigas na ang pinapaasikaso ngayon ng pamahalaan sa tulong na rin ng kanilang kapartner na pribadong sektor. Si Marcos din ang kasalukuyang kalihim ng Department of Agriculture at naunang nangako na ibababa sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Uy, malaki to, Jun. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Pangulo na patuloy nilang tinutugunan ang issue sa bigas at nabatid na kada linggo ay nagpapatawag ng sectoral meeting ang Pangulo sa Malacanang at isa sa issue sa bigas ay madalas na tinatalakay kasama mga opisyal ng DA at pribadong sektor. Samantala, sinisirin ni Opposition Senator Risa Hontiveros ang umano'y walang kakayang liderato ang ng DA at ang National Food Authority sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Giit ni Hontiveros, hindi dapat isisi sa iba kundi sa pangunahing may kagagawa nito ay nasa DA mismo. Kung mayroon mang umano o walang nagtatago ng supply ng bigas at price manipulators nito, ay hintayin na lang muna ang resulta ng ipinag-utos na investigasyon ng Pangulo patungkol dito. Ano sabi mo, yung 20 pesos? Pangarap ka na lang ba? Kasi kung 50 pesos ang bigas, 30 na lang. Kung 40, 20 na lang. Oo. Alam mo, sa pagkabigas ang issue, talagang napakalaking talakayan yan at kailangan mo hukayin. Long Miss Jen, ito sa akin lang, hindi ito sa biyaheng Kapitolyo. Namahagi ng bigas sa mga guro. Ay tunay ka naman. Alhati na ang isinaling kong dinorado. Well, hindi. Grabe pa rin talaga. Hindi ko alam kung yun galing sa bodega, yung pinamahaging yun. Pero, kahit haluan mo ng mas marami. Kasi ay naman, ang layunin naman ay makatulong. Parang nagmumukha naman kawawa yung, hindi mo rin naman talaga papakinabangan. Ay magaling ipinera na lang. Kami ay nako, pero ito yung akin lang ha. Iyo lang yan. Hindi rin ako kasama dyan. Hindi ko kasama ang biyaheng Kapitolyo doon. Naglabas lang ako ng bagong Pilipinas Serbisyo o Fair Dry Run, sinimulan muli at ang detalye hatid ng ating nagbabalik na patrol ng Kapitolyo, Binson. Bilang hudyat ng pagsisimula ng isang ambisyong adhikain na pagsamasamahin ang 50 programa at mga serbisyo na ipinagkakaloob ng 33 ahensya ng pamahalaan, pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang dry run ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Naval Biliran. Kabilang sa programa ang paghahatid ng tinatayang 80 milyong piso na halaga ng tulong na isasagawa sa ilalim ng bubong sa loob lang ng 2 araw. Ang programa ay intensyong kopyahin at ipatupad din sa bawat lalawigan sa bansa. Katuwang si Speaker sa pilot launch ng Serbisyo Fair, sina Tingog Party List Representative Yeda Marie K. Romualdez at Jude Asidre. Naghatid sila sa mga tahanan ng mga residente ng Biliran ng nasa 50 government programs, services at assistance, kabilang na ang tupad ng DOLE
at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD na pareho nagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga nangangailangang mamamayan. Sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Service Fair na umaasang makapagbibigay ng serbisyo sa mahigit 900,000 na mamamayan, sinabi ni Speaker Romualdez na ang kontribusyon ng Kamara ay hindi na limitado lamang sa mga pader ng chamber, kundi direkta na ring mararamdaman ng mga komunidad at mga mamamayan mismo. Alas 10:29, nasa na kaya ang bagyong si Goring? At balita ko'y parang meron na namang sama ng panahong gustong pumasok sa ating bansa. Alamin ho natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw na ihahatid ng ating mga kasama mula dyan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, August 29, 2023. Patuloy nga pong panatili ni Bagyong Goring ang lakas nito habang binabaybay ang karagatan ng Silangang Luzon at huling namataan sa layong 220 km silangan ng Apay, Cagayan. Taglay ang lakas na hangin na 155 km per hour at pagbugso na 190 km per hour. Kumikilos hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. At sa kasalukuyan ay magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan at malalakas na hangin sa may parte ng Hilagang Luzon. Samantala, patuloy pa rin po nitong pinalalakas ang southwest monsoon o hanging habagat na siyang magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. Para naman po sa isa pang bagyo na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Haikwen na huling namataan sa layong 1,185 km east of Northern Luzon, taglay ang lakas na hangin na 65 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso na 80 km per hour na kikilos westward sa bilis na 20 km per hour. Ito po ay wala pang direktang epekto sa anumang parte ng bansa sa ngayon at maaaring pumasok sa ating kalupaan bukas ng hapon. At papangalanan natin na Bagyong Hana. Para naman po sa magiging lagay ng panahon sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na mahihina at katamtamang pag-ulan dulot nga po ng pinalakas na southwest monsoon ni Bagyong Goring. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 84% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 40% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 94% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 63% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalan sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala may nakataas na gale warning po dito sa probinsya ng Batangas na may taas na alon na 2.8 to 4.5 meters kung saan mapanganib pa rin pong pumalaot para sa maliliit na sasakyan pandagat. Ang magiging agwat po ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 26 to 30 degrees Celsius. Sa haring araw ay sumikat kaninang 5:54 ng umaga at lulubog mamayang 6:10 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Wala po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ako po si Raven Natasida, nag-uulat. Magandang umaga po. At yan po ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita sa umagang ito. Araw po ng Tuesday, ika-29 sa buwan ho ng Agosto, taong 2023. Alas 10:32, batian portion na tayo. Binson, baka may marami pa tayong nalingat diyan. Yan, ito po, patuloy po natin kasama na nanunood sa ating Facebook live streaming, si Moto Kicks. Yan, good morning sa iyo, Kiko. Kay Auntie Cheryl May Makuha Halili, good morning sa iyo. Yan, kay Tita Neneth Ona. Nanonood din po si Miss Tindam yan, good morning. Kay Tita Nitz Lapa. Siyempre, kasama rin po natin si Tito Roger Aguirre. Kay Ate Linalyn Cruz Ebora, good morning sa iyo. Kay Sir Oreo Lopez, yan. Kay Tita Grace Briones, Tita Ella Kayabat. Ito po kay Sir Nonoy Valencia Jr. Good morning daw po, people of Batangas Province. Yan. At good morning daw po kay Governor Dodo Mandanas, Ma'am Abel, kay Bukal Blanco, Ma'am Jen, kay Sir June, yan. At sa buong PIO daw po. Kay Ma'am Belen Luntok, good morning po sa inyo. At binabati ko rin po ang lahat ng estudyante sa Bilogo Elementary School. Ng aking ina, kay Miriam De Chavez, at sa aking kapatid, kay Vincent Ray De Chavez.
Iba kapag paspasan, ano? Iba pagpaspasan. Ayan. At ako naman binabati ko ang aking mga kapatid dyan at ang aking mga kabarangay dyan sa Barangay Aplaya, Bayan ng Bawan na binaha noong unang araw ng ulan. Ang aking anak na si Jaina Jade Balitaan, yan, nanonood ngayon, nakikita ko dito. At syempre ang aking anak na busy-busy ngayon, mag-start na ang klase, si Jade Asilo Aguilera. Yan, good morning. Magandang umaga sa inyo. At happy birthday kay Juanito Wato Briones, kay Landrito Carandang, kay Maya Argendin ng San Nicolas, at kay Rowena Garcia. Binson, yung ating mga nandiyan dyan? Yan, syempre po, maraming salamat sa ating technical team na binubuo ni Direk Christian Andal, ni Kevin Medrano, ni Julie Donaguda, at ng Tito Roger Aguirre. Salamat po sa inyo. June, binabati din natin ng happy birthday, advance happy birthday, Tita Paulette Maneha. Ay, oo. Advance happy birthday po, Tita Paulette. Nawaho ay makarating sa... Hindi, tayong makakarating doon at nag-iimbita. Tayo pumunta? So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mantanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. Sa tulong po ng ating Panginoon sa ating sama-samang pagkilos, tayo ibabaon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting. Muli, ito po si Jun Magnaye. Patuloy pong aangat at giginhawa ang ating buhay hanggat tayo may pagkakaisa at hanggat tayo nagtutulungan. Ito naman po ang inyong lingkod, Jenny Asilo Aguilera. At ito po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Vincent Roy Calayag de Chavez. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo. Happy weekend! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!